sa mga foreigners and iba din sa mga citizens. And naiintindihan ko, nirespeto ko naman po yung decision ng Korte Suprema. Ang kagandahan naman po dito ay nagkaroon po tayo ng case law or jurisprudence po na magagamit rin pong doktrina sa mga susunod pang kaso na kagaya nito po. Anong isinampa mong kaso may kinalaman sa edukasyon? Ang sinampa ko ngayon, pending pa po. Datayan versus DepEd, yung sa pag-alis po ng mga strands. And then yung pagbaba ng 15 core subjects sa senior high school ay gagawin na lamang 5 core subjects on which ngayon ongoing na kasi yung new strengthened curriculum sa senior high school. So parang multi-academic na kasi binago na, parang ganon. Hopefully hindi pa. Pero ayun kasi pending pa po siya, I asked the Supreme Court for a TRO. So ngayon wala pang binibitawan yung Supreme Court. And sa kabila ng mga nangyari nitong mga nakaraan, mayroon pa akong i-file na manifestation. Ang masarap na tanong sa iyo simple lang eh. Kumusta ang guro? Kumusta ang mga guro? Kumusta Kumusta ang kalagayan? buhay-buhay ng mga guro? Correct. Kumusta kayo? Well, very challenging po. Anong ilang taon ka na nagtuturo by the way sa Half a decade na rin po, mga 5 years. sa San Beda? Yes po, pero before I used to teach din po sa alma mater ko sa Don Carlo Cavina School. Nagturo din po ako sa STI, Senior High School and College as instructor po. Then, simula po ako pure online eh. Tapos nag-transition unti-unti, nag-hybrid hanggang sa nag-full face-to-face na rin. Kumusta kayo? Kumusta ang mga guro? Okay naman po kami, kasi iba rin po yung siguro iba yung mga private school teacher doon sa mga public school teacher. Yun nga lang po, isa sa pinapangamba ko nga po dito sa new strengthened curriculum ay yung possibility na mawala ng teaching loads itong mga nasa private school. Kasi sa private school, for your regularization, kailangan ng 3 years. And sa public school, I think they have their intervention na kung paano hindi magbabawas or mag-aalis ng mga guro. Tsaka hindi mo basta maaalis kasi pag nasa gobyerno. Yes Pag po. nasa private, syempre, karamihan dyan contractual. Yes po, may mga ganun. Mawawala. Alam mo naman, nako, patay tayo dyan. Opo. So, ine-expect mo may mga mawawalan ng teaching load dahil kumonte yung offerings. Yes po. And at the same time, may mga na rin po ako, mga nabalitaan na rin po ako, hindi lamang po sa aming institusyon. Sa mga private school, may mga nag-alisan ng teacher at naghanap ng ibang opportunity kasi nga, kaysa antayin nila na mawalan sila ng teaching load dito sa upcoming school year o sa susunod pang school year, inunahan na nila. So iba, iniwanan na talaga yung pagtuturo, yung iba nag-abroad na lang, yung iba naghanap na lang o nagnegosyo na lang. Doc Barry, ano ang pinaka-problema ng mga guro sa ating bansa? Well, ngayon, ang isa sa pinaka-challenge po natin yung security. ng mga guro ng estudyante sa mga nangyayari What po you mean ganyan. security? Physical security, hindi job security. Kasama na rin po. Kasama Pero, sa security in general. Kasi I think last night po doon sa Las Piñas sa isang high school po, meron din po nangyari na gun threat. And nangyari ngayon, sinuspend nila yung klase kasi ang mga involved dito ay mga bata din, mga estudyante din. Kaysa napapasukin nila at baliwalain yung na pinakalat na parang, I don't know kung biruan ba to, pero hindi dapat to ginagawang biro lang, lalo-lalo na sa mga kabataan. Ayun. So, security pa rin. Yes po. And that's physical, ano? Kumusta ang mga bata? Yun ang mga sarap tanungin. Kumusta? Anong klaseng mga bata meron ngayon sa classroom Anong klase yung mga mag-aaral na Anong ngayon? klase? Kasi nung panahon namin ni Lourdes, pag tinitigan kami ng teacher, lupi kami. Lulupi kami at pwedeng inabutan ko pa. Pinapaya pa ako sa klase, Dok. At pwede ka Pinapatayo ako. Pwede kang batuhin ng chalk. Oo, binabato ko ng chalk o Oo. kaya ng ballpen. At hindi ako pwede magsumbong kasi hindi naman ako kakampihan. At papagalitan ka ng nanay mo pag nagsumbong ka. Ngayon ba, paano? Anong lagay ngayon? Well, tama naman po kayo on that point. Ngayon po yung mga kabataan, medyo mas vocal po sila. Okay. And at the same time, mas kakampi po talaga sila ng mga magulang nila. And ang mga teacher ay medyo, I could say, aloof or ilag na when it comes to the disciplinary authority. Siyempre, Lourdes, hindi naman natin sinasabing tamang mambato, Oo. tamang mampahiya. Hindi namin sinasabi yun. Hindi natin sinasabing yun ang disiplina. Hindi yun. Hindi namin sinasabi yun. Ang puntos lang namin, ganun noon. Yun ang naranasan namin. Naranasan natin. I Kahit don't ako know. rin naman po. Okay. At okay. some point. Face the wall. Oo. Tama. Face the wall. Diba? Tapos, ang daming, ako At personally. pinaglilinis pa kami sa klase, sa ano dati, sa school. Yes po. Kahit gabi ka umuwi, maglinis ka dyan. Tama. Lalo na produkto ko ng public school, Oo, ng tama, elementary. Ngayon po kasi medyo sensitive po yung mga kabataan. Ako, produkto naman din po ako ng, nag-aral din po sa public school and nag-aral din po sa Catholic school. And nagtuturo din po ako sa Catholic school. So medyo siguro inosente ako pagdating talaga sa
ano na nangyayari sa public school. Pero I think parehas lang naman kasi ang mga kabataan ngayon ay medyo distracted din. Gawa ng social media, I could say. And nakikita din nila yung mga umuusong mga bagay na gusto nilang gayahin. Hindi na minsan pang intellectual, pang aesthetic na eh. Kung sinong mas maganda, sinong mas gwapo, sinong mas talented, sinong Alright. magaling sumayaw, sinong magaling kumanta. Yun yung nafo-focus nila sa halip na yung mga pang-academic na mga bagay. Pero ang tanong ko nga, kumusta sila academically? I think Ikaw, ilang taon, isang dekada ka na nagtuturo? kalahating dekada Kalahating po, dekada. mahigit So, po. mako-compare mo yung bata 5 years ago at saka ngayon. Yes po. Kumusta sila? Ramdam mo ba yung sinasabing learning gap? Yes po, meron po talaga tayong, I could say, yung functional illiteracy. Oo. So talagang walan po tayo ng, nagkaroon tayo ng learning crisis or learning loss talaga. So, ramdam mo yung bilang Ramdam guro? ko po yun kasi may mga activities ako minsan na yung read the instruction carefully. Minsan itatanong pa nila sa'yo. Parang hindi nila Comprehension. yung Okay comprehension na. talaga Oo. nila. Kasi sa social media nga, nandun na sa caption, itatanong pa Yes sa'yo. po. Oo. Saka Meron nakakita, naghahanap ako ng empleyado, nakalagay na lahat ng detalye. Ikaw Itatanong comment pa. pa. Oo nga. How to Tama. apply? Anong Oo. sabi ko sa HR ko, yung nagtanong ng how to apply, wag na wag niyong kukunin. Dahil nandun ng lahat ng information, Tatanong pa, itatanong mo oo, pa. So, paano na lang pag empleyado to, di ba? So, ramdam mo yon. Yes po, meron po talaga tayong learning loss na nangyari po sa yun. mga bata. Okay, so Doc, binabanggit pare-pareho tayong guro no na experience natin. So saan papasok ang gobyerno? Mm. 'Di ba? Kanina kulang sa security, Opo. kulang sa mga classrooms, Opo. sa Ako- teacher. Ako kung tatanungin mo, ang unang-unang dapat, yung nutrition. You cannot teach a hungry child. No, ang taas ng malnutrition sa Philippines. Kaya sabihin mo mang malayo yun sa classroom, pero pag yung bata, Busog. 6 years old na, Oo. at yung utak niya nung bata siya hindi na-nurture mabuti ng tamang sustansya, di alam mo na ang epekto niyan. At yan ang pinaglalaban namin. I mean, the business sector, sinasabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, kailangan na ma-solve natin ang malnutrition ng mga kabataang Pilipino. Binalik naman ni Pangulong Marcos, naalala ko yung Nutriban. Mm. 'Di ba? Pinakilala Pinakilala niyang muli sa mga bata ngayon. Ako sa akin yung first 1,000 days of life. No, kasi alam mo yung malnutrition nung infant at saka nung hanggang toddler, may epekto 'yan. Hindi pwedeng maraming studies, maraming empirical studies Tama na po. nagsasabing hindi mo na mababago 'yan. Kaya maski pa anong galing ng curriculum mo sa high school, kahit pa gaano kagagaling yung mga henyo, mga teacher mo sa high school, kung yung foundation niya from the very nutrition ng bata siya ay wala. Kaya sa akin yan, tapos naman maganda Lourdes mangyayari dyan. Pag tinugunan ng pamahalaan natin yung pangangailangan ng nutrisyon, saan niya kukunin yung pagkain? Yes. Di ba sa agricultural sector? O doon nag-create ka ng demand doon sa agriculture na lokal. O kung may design lang tayo na yung local, yung local agriculture ang magsusupply doon sa food ng mga bata na hindi tinapay, pakainin Tama, yun. oo, May oo, mga ganun, So, tataas yung demand for agriculture, bilhin ng gobyerno ng tama. Makakatulong din tayo sa sektor nila. Correct. Walang korupsyong mai-involve. Tapos mismo mga guro ang magiging gabay sa pagkain. At ito ang pinakamasarap. Kung ikaw walang may pakain sa anak mo, at may pinapakain ng school, anong gagawin mo bilang magulang? Baka ikaw pa maghatid sa anak mo sa school. Oo, maiganyo ka. Para Oo. may kainin yung bata. Oo nga ano. Alam mo, may model ako niyan. Kay Jerix Channel. Yes po. Oo, sa Zamboanga. Alam mo yung teacher na yon, donor ako eh. Nagpapakain every morning. Ang mga bata, ang gagaling. Oo, napanood ko yun. Oo. Donor ako noon. Jerix Channel, hanapin nyo. Yes. Alam mo, ang mga bata, ang sasay. Galing ako doon pinuntahan ko. Sabi ko, pwede pala. Alam mo ginawa niya? Nag-alaga siya ng mga baboy. Oo. Nagtanim siya. Oo. Binibili niya sa Napanood ko magulang. Binibili sa magulang. Akin na yung mga pechay nyo. Akin na. At pipilitin niya ang bata kumain ng gulay. Bakit? Wala kang makain sa bahay mo. Dito may gulay. Hindi ka kakain. Kumain ka. Yung bata ngayon, naging malusog sila. At ang monitor namin ngayon yung health ng mga bata. And it works. Bakit kayang gawin ng isang guro sa isang malayong eskwelahan? Oo. Ba't hindi kayang gawin ng pamahalaan? Exactly. Yun. Oo. Para sa lahat ng mga eskwelahan. Ikaw, Sir Barry, ano pa yung mga pwedeng maidagdag sana natin kung nakikinig yung ating pamahalaan para matugunan yung mga problema ng mga mag-aaral at ng mga guro? Well, ako ang nakikita ko po dito talaga ay yung kakulangan po sa oras ng pagtuturo. Gawa ng may epekto po yung mga class suspension. Ah. Tapos yung mga bagyo, Calamities. yung mga calamities, yung baha.
yung nangyayari na may problema tayo sa pagbabaha, gawa ng may mga ghost flood control project, hindi nakakapasok yung mga bata. And I could say hindi naman 100% na efficient or effective talaga ang online class. Okay, hindi naman ating pwede sabihin na Agree. mag-online class lang tayo, hindi naman lahat po privileged enough na may magandang internet connection o may gadget o may magandang facility or tahimik doon sa kanilang bahay. So mawawala yung focus ng mga bata. So ako ang nakikita ko dito, siguro meron din tayong dapat mga summer classes. Kasi kung talagang kulang yung learning loss natin, kung katumbas niyan ay minawalang 5 years or 10 years, tingin ko kailangan din na pag-intingin pa natin yung pagtuturo sa mga bata. And yung kakulangan sa classroom, siguro pwede naman tayo magkaroon ng mga weekend class kung kinakailangan para hindi na kasi masyadong matagal yung yung paggawa ng classroom Oo. yung implementation. Sir Barry, no, di ba nga yung mga estudyante hindi mo na pwedeng bigyan ng Additional. assignment Ayun po. Friday ng gabi. Oo, So for bawal mental na health yun. purposes. Yes. Tatanungin kita, ikaw, nung pumasok ka ng grade 1, marunong ka na magsulat? Marunong na. Magbasa? Kasi may dumaan ako sa kinder eh. Alam mo kung bakit? Kasi nung mga magulang nun nagtuturo. Oo, yes. Ang mga yes, magulang nun, bahagi sila. Oo nga, Ngayon oo. ang magulang, pag dinala sa school yung bata, feeling niya, bahala na kayo. Hindi pwedeng ganun. Anong ginagawa ngayon sa mga dining table? Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Pero sa dining table natin dati, nung bata tayo, anong pinag-uusapan natin? Kumusta school mo, anak? Nagsumbong yung teacher mo. Tama. Ay ngayon, pare-parehong nasa text. Oo nga, oo. Pero Nasa talaga, social alam mo, media. una ko health, may pangalawa ako dyan. Attract the best and the brightest to become the teachers. How do you do that? Di ganda mo yung sweldo. Ang salary grade ng teachers dito, 11, 12. Ilan ba yun? Ang 11, nurses, 12? mga 20-something, 20-something. 24. Sabihin nyo, correct nyo Initial ako. yun, Ang Doc. walang dyan. Initial, yung entry Okay. level. Pero, tingnan mo bakit ang nurses salary grade 15? 30 plus thousand. Bakit? Kasi nga yung nurses, kinukuha sa ibang bansa. Pero tingnan nyo ha, ito sa Facebook ko. Alam mo sa Saudi, ang starting salary ng teacher, 65,000 Wow. per month. Free housing and transportation without income tax. Sa Taiwan, new 69,800 new Taiwan dollar. Sa peso daw yun ay nasa 133,000 a month. Wow. Not included pa ang housing allowance. Ang nagsasabi nito, mga teachers, Mga teachers doon din. mismo. So, how do you attract the best and the brightest? Sabihin ko sa private school, aminin mo sa akin, ang sweldo ng teacher, Mas mababa po. No, kapareho ng security guard. Opo, mas Kasi mababa sa mga public school, minimum school wage. teacher. Meron po, yes po. Minimum wage. Apo. Paano mo i-attract ang best and brightest? 'Di ba? Ay ang minimum wage mandato 'yan kung private ka. Ay saka nakakita may eskwelahan na yung teacher pareho ng sweldo ng janitor kasi pareho lang ng mandato ng Tama, batas. oo. Tapos sasabihin nila, total wala ka namang pang lisensya. Diyan ka muna magtiyaga sa minimum wage. Pag pumasa yan, hahabol yan doon sa DepEd. Mas mataas ng konti ang sweldo Tama pero po. mababa pa din. Wala sa benepisyo. Ito katotohanan. Ito I know this very well in my heart. Gano'ng karaming teachers ang pumuntang Hong Kong para mag-DH? Marangal na hanap buhay. Pero bakit ka teacher ka dito, ba't ka mag-DDH? Alam mo kung bakit? May pagkakaiba yung sweldo mo ng 5,000, 8,000 Eh di doon na lang ako. So ano nangyari? Yung nanay na nagpuntang abroad, Disconnected na sa family niya. disconnected sa family niya, nawala yung galing niya, Yes. nag-alaga sa isang bata sa Hong Kong, napakaswerte ng pamilya ng batang yun. Bakit? Oo. Abay, English speaking, Yes. teacher. Di ba? Ngayon, yun po yung katotohanan. Gaano karaming teachers, mag-shoutout kayo, gaano karaming teachers nag-graduate ng education at even licensed professional teachers ang nandyan sa Hong Kong. Marangal na hanap buhay. Napakagandang hanap buhay. Pero, bilang domestic helpers. Okay. Doc, pinag-uusapan natin, Sir Barry, no, at Doc Carl, sweldo. So, definitely, alam ng gobyerno ang problema, mababang sahod. Ba't hindi natutugunan? Kasi pag tinaas mo yung teacher, magrereklamo yung iba. Kasi salary standardization pero bakit yung police, Oo. yung bombero, Yes. na itaas? Kasi hindi nga sila kasali dun sa salary standardization. Opo. Yun ang problema. And I think po ang reason po dyan ay mawawala din yung mga private school. I'm not speaking on behalf of my institution. Yes, I know. Kasi kapag masyadong mataas yung sahod ng mga nasa public school, hindi na masasabayan ng mga nasa private school. So yung mga teachers sa private school, hindi na sila magtuturo doon. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi nga, naging commercialized masyadong Yes school, po. plus hindi nasusuportahan ng gobyerno ang private school. Meron tinatawag, nasa Constitution, Tama po. complementarity. Yes po. No, magtutulungan.
Ang saka nakakita ang kalaban ng private school, yung public school. Paano ka lalaban sa libre? Yun nga po eh. How can you fight free? Libre yung public school, may bayad sa private school, di siyempre pupunta na lang yung tao sa public school. Kaya ang laban ngayon ng private school, pagandahin yung kalidad. Yes po. Alam mo, you pay banana, you get monkeys. 'Di ba? Ang ibig ko sabihin, gusto mo we have to invest on education. Pag hindi natin, ang negosyo kasi, 'di ba Lourdes, ang negosyo kung ano yung pag-expense ka, i-reduce ka. Pag nakita mong expense ang teacher, i-reduce mo. Pag nakita mong investment, i-reduce mo? No. No. Tataasan mo. Sa kailangan pananaw, kailangan makita natin ang guro ay investment. Ang education is an investment. It's not an expense. And even the Constitution has the wisdom to provide the highest budget for education. Tanong, nangyayari ba? Yun nga ang pinakamalungkot eh. Kasi ang teacher, magtatapos siya, tapos ang nasa mindset niya ngayon, mag-a-abroad ako. Yeah. Magtatapos ako, pag nakakuha ako ng license ko, mag-a-abroad ako. At dito sa programa ko dito, sa Positibong Balita ha, linggo-linggo halos, meron akong multi-awarded mga Filipino teachers abroad. Alaska, saan pa nga ba, Direk Raymart, yung pinanggalingan. Ang gagaling. Internationally awarded ang mga Filipino teachers. Kung dito mo dinala yun, Daming matututo. kung dito mo diba? pinagturo Oo. yun, yun. Nawawala. Alam mo, sinabi ko 15 years ago sa isang conference, pag natikman ng mundo kung gaano kagaling ang Filipino teachers, in the same way na natitikman nila ngayon ang galing ng Filipino nurses, dadating ang panahon, maniwala ka, mark my word, Lourdes, mauubos ang Filipino teachers. Pero gagaling yung kalaban natin. Tama. At lalo tayong magiging mahina. Oo nga. So, dapat nakikita ng gobyerno, di ba? Kasi nakatutok yata. I mean, sabi naman ng gobyerno, syempre Lourdes, Doc Carl, Barry, titingnan din natin. Kailangan natin infrastruktura. Oo. Titingnan pa rin natin yung usapin ng kalusugan, hindi lang edukasyon. At computein nyo, yung flood control budget, kung kinonvert mo yon kung ilang classrooms, baka wala tayong gap. Tama po. Computein mo, kumuha ka ng math ng calculator dyan. Magkano? Ang sa akin lang, paano nangyari yon? Kasi nga hindi naging priority ang education. Exactly. Mamaya Oo. papasok si Benjo Basas, ha? Oo. Pag pumasok si Benjo Basas, alam mo naman yung Teacher Dignity Coalition, Oo, ako, oo. nananagasa yan eh. Ang hinihingi nga nila, 50,000 dapat ang sweldo ng teachers eh. Tanong ko lang, Lourdes, nandito ba tayo kung wala yung teachers? Wala. May pari ba? May abogado Yes, ba? oo. May doktor ba? Kung wala yung teachers. So, dapat talagang bigyan natin ng tamang pagtugon niya. Alam mo, tinututukan ho natin yung edukasyon kasi kasama ito sa nakaraang SONA ni Pangulong Marcos. Di ba? Dagdag na classroom pero sa report ni Doc Carl kanina, ang daming backlog. Tapos meron pa mga sisirain na lang kasi hindi na mapakinabangan. Tapos isama kaya natin sa classroom yung mga puno. Yung mga? Yung mga puno. Oo. Kasi ginagawang classroom yung mga puno. Ay, baka yun na nga lang ang gusto eh. Kaso yung puno pinuputol eh. Tinutroso yung mga puno eh. Ginagawa ng sa smuggling, mga smugglers. Oo nga. Sabi pa, sa mental health, wala pa rin. Wala. Ano bang tingnan nyo yung balita. Ang tawag mo dun. School counselor. Oo. Wala pa rin. Maski pa sa may position kung wala ka namang napag-graduate nun eh. Alam mo dapat yan, magbigay ng scholarships dun sa linya na yon. Okay, maraming local colleges and universities, maraming state universities and colleges. Pero tignan mo kung anong marami dun. Anong maraming kurso dun? Yung pang-abroad. Mas maraming nursing kesa psychology students. Bakit? Ba't nag-nursing? Pang-abroad. Kasi di ba, kasi binibenta naman talaga natin yung Filipino manpower abroad. Oo. Tapos sabi nila, maganda yun kasi maganda sa ekonomiya, remittance. Oo. Hello, kung babalik pa. Kung hindi na babalik. Kung babalik pa. Ang problema mo yung nurse, ang offer sa kanya, hindi naman sweldo. Yes. Migration eh. Tama. Ang mga nurses, kasama sa kanilang package, family. 5 years, family, dali mo. Dalin mo. Oo. Immigration na Ano talaga. pang remittance sa pinag-uusapan natin dito? Sabi naman nung iba, ang tugon ng iba dyan, hindi bale, private naman ako nag-aral O teka muna, sa kadumaan na road. Di ba? Tama Sa po. na malengke. Yes po. Di ba? In other words, anong public service na nakuha mo habang nag-aaral ka sa private school at nagtituition ng sarili mo? At tanong, kumusta naman ang kalusugan natin? Kumusta ang ospital natin? Sige nga, ikaw, alam mo, may panukala ako. Naku, kung ako lang talaga.
Bakit hindi ikaw? Dapat, ito talaga, dito ko gigil na gigil. Dapat pag taong gobyerno ka, hindi ka dapat magpaaral at magpa-ospital ng pamilya mo abroad. Oo nga. Oo. Simple. Oo. Bakit? Kung ikaw senador, syempre kaya mo magpaaral sa kahit anong bansang gusto mo. Tama po. Oh. Bakit? Ba't doon mo pinadala? Wala kang tiwala dito? Oo, sa edukasyon Ay, dito. kung required sila dito magpaaral. Ako lahat ng anak ko dito nag-aaral. Kaya ko magpaaral abroad. Pero dito lahat nag-aaral. Bakit? Naniniwala ako sa edukasyon dito. Kagagaling naman ng anak ko. Ay, ba't sila hindi naniniwala dito? Siguro ang gusto nila, pride. Like, Hindi pride. Ang Tagalogin ko, yabang. Yabang. In English ko na nga daw kay. Di ba? Parang kaya kong paaralin yung anak ko sa pinakamahal na eskwelahan sa Switzerland. Oh, mahiya naman. Mahiya naman kayo. Alam niyo kung bakit? Alam naman natin ang ganong sweldo ng Exactly. Oo. Diba? Yung negosyante, wag niyo pagdudahan. Kaya niyan. Pero kung ikaw ay taong Gobyerno. Diba? Ay, kilala nga ako, mayor lang, yung anak nasa bakit? Sa Amerika, nag-aaral. diba? Ay, sagot ng gobyerno eh. Ano ba? Kung ipinagbawal yon, lalo na yung ospital. Oo nga, oo. Saka nakakita ko. Magpapacheck up ka lang sa Hong Kong, Singapore, abroad. Bakit ganon? Akalain mo may kasabay ako magpapacheck up Singapore. Sabi ko, bakit? Hindi ka pumunta sa ano? Ang daming magandang ospital sa Pilipinas. Eh, hindi lang yan, Doc. Mas gusto ko sana nakikita, Sir Barry, yung Yes makikita po. nilang nakapila rin kayo, like kami, pumipila kami sa mga Tama. ospital. Doc, alam mo yan. Sir Barry, Tama madaling po. araw pa, nakapila na kami doon para hindi kami makat off. Check Dapat up. nagagawa rin nila yon, Tama. di ba? Para alam nila yung nararamdaman at nararanasan natin. Hindi nila kaya yung salitang empathy kasi di ba kailangan imagine nila yun. I mean, kung nakita mo yung anak ng congressman nag-aaral sa public school. Oo. Ganda ng image, no? Ang ganda ng image na pinagkakatiwalaan mong public school o kaya nagpapa-ospital sa community hospital. Clinic, yes, oo. Na nakapila rin siya doon kasama yung mga nakapila doon na 'di ba? O yung kaya hihingi pa ba ng yun? Guarantee letter yun, 'di ba? O kaya susulat sa pipila sa opisina ni Congressman. Oo nga. Sir Barry, Yes anong gusto niyo marinig ngayon sa zona ni Pangulong Marcos? Well, gusto ko sana po magkaroon ng maayos na implementation pagdating dito sa ating sektor sa edukasyon. Wala naman tayong problema pagdating sa mga batas eh. Ang problema po kasi talaga yung implementation nasa executive branch. And siya po bilang isa sa haligi, pinuno po ng mga gabinete at may control sa ating Department of Education. Sana magkaroon siya ng mas mabigat na aksyon, mas makahulugan na action. For example, too much bureaucracy kasi ang nangyayari sa education natin sa sektor kaya hindi napapatupad agad-agad. Pero kapag nag-declare siya ng educational crisis, hindi na, lalampasan na yan yung mga bureaucracy na yan. Hindi pa ba nagde-declare? Hindi pa. Meron tayong de facto, pero wala pa talaga yung official declaration. Mismong EDCO mo nagsabi na there's a learning crisis Yan nga po Baka hindi niya binabasa, baka hindi niya po naiintindihan, o baka wala po nagmumungkahi sa kanya. Ang kawawa kasi dito, kung totoo, ako inaabangan ko na paano yung binasa ng PISA na grade 4? Paano pag naging college yun? Ayun nga po yung problema Ah. So dapat mayroon pa tayong karagdagan siguro kasi parang may ibang nagmumungkahi mag K14 pa kasi nga kulang na kulang. Tigil-tigil lang yung 12 na, hilahod na yung magulang, ano ba? Yun nga po Walang nakitang impact sa Correct. K-12. So, babanggitin na naman yung edukasyon ngayon, then sabi nyo, dapat ito yung mga tutukan. Sandali, Ako mayroon akong wish. oh. Dapat sabihin niya na nag-uusap na yung CHED, DepEd at TESDA. Baka may Viber naman sila, Doc. Kasi pinag-iwahiwala yan. 2019 yung EDCOM 1. Oo. Ewan ko pero tanong ko. Ngayon nakikita ko may mga photo op sila, no? Kanina naka-text ko si Chairman Agrupis, one of the best. Yes. Congratulations. Siyempre Secretary Angara at siyempre si the Director General Kiko. Magagaling sila Pero parang orchestra yan pero ang gagaling yung musician, pero pag hindi kayo nag-harmonize, Tama. ay di suntunado tunog nyo. Yun ganun lang kasimple. Sinong may hawak ng baton? Sino may hawak ng beat? Tama. Diba? Sino may hawak ng Opo. beat? Hindi naman pwedeng diktahan ng CHED yung DepEd. Iba silang department Pero sino may hawak ng beat? Si President yun. Yes po. Kaya kung pwede nga sana maglagay ng super secretary yung tatlo Para siya may hawak ng beat. Kasi alam mo sa matagal na panahon, ang gaganda ng ginagawa nila pero pag hiwa-hiwalay, it isn't tunado. The right arm is not, the right hand is not knowing what
the left hand is doing. So what are we talking about? Sir Barry, baka may mensahe ka sa ating mga tagapakinig bago tayo maghiwa-hiwalay. Well, sa mga May mga tagapakinig susunod po, bang mga kasong dapat abangan, Sir Barry? Di ba? At least kami yung una makakaalam nito, Carl. Baka may niluluto rin sa meron kaso. po, may mga dinadraft po kung mga pang-environmental sa ngayon. Hindi, tutukan mo education. Education din. Kasama rin naman po, syempre kapag apektado yung environment natin, kawawa din yung mga estudyante natin. Kasi maraming Magbabaha. issue na ikaw magdemanda. Sige. Oo, Yes po. oo, that's good, that's good. Sa- Saka, Biden ako. ayun, manifestation po dun sa pending case ko, the Tayang versus DepEd. So, naniniwala naman po ako na kung hindi magawan ng paraan ng, kung may pagkukulang sa legislative branch, hindi rin magawa ng executive branch, may grave abuse of discretion, nasa judiciary na po ang susi. At ako bilang isang mamamayan, tayo bilang mamamayan, lahat naman po may karapatan na magsampa ng kaso kung nakikita natin na hindi na tama yung ginagawa ng gobyerno o may kakulangan. At para makompel natin ng gobyerno, pwede naman po tayong I could say dapat din maganda rin mapapaigting yung yung legal education dito sa ating bansa. Kasi nga medyo disappointed ako na may dalawang abogadong nagdaan na DepEd Secretary pero hindi man lang na-push yung basic literacy sa legal education sa ating mga. Kasi yung kahit yung sa shooting sa Tacloban kakulangan yun sa sa legal education kasi iniisip ng bata na 15 years old ako, hindi ako makakasuhan. Makulong, oo. Pero under the juvenile law, kapag 15 to 17 years old ka, you acted with discernment, pwede ka pa rin makulong. And bukod pa dan yung sa pag-ayos or pag-revise sa atin ng yung ibababa yung criminal liability. So kung may nangyari ng kaso, ibababa yung criminal liability tapos yung 14 years old ay gustong kasuhan, hindi rin siya magte-take effect kasi walang retroactivity pagdating sa mga criminal law. Ayaw natin pasukin yung usapang Opo. yan kasi very technical Yes yan. po. Balik tayo sa classroom. Sa Kung ang teacher na nakatayo doon ay magaling, masaya, at may suportang nakukuha, at nasa tamang environment, kahit paanong klaseng estudyante, ilagay mo dyan, kaya niya yan. Lourdes. Alam mo yun, bilang guro. Diba? Tama po. Sa akin lang talaga, ewan ko, pero dapat, kung meron tayong dapat i-prioritize, really, it's education. yes po. And sana mag-declare ng educational crisis para kahit sa huling 2 taon niya ay maging maayos at maging swabe. Malay mo mamaya, biglang Sana nga. na-declare. Oh, kasi meron daw siyang sasabihin na earth shaking. Oo. Ano bang earth shaking? Hindi dapat kung gusto mo sasabing earth shaking, paghandaan natin ang big one. Paghandaan natin lahat ang big one. At Earth hindi lang shaking talaga yun. Dapat talaga mabigla kami at matuwa kami, Pangulong Marcos. Diba? Minsan masarap matuwa, Oo. pero mas nakakatuwa yung makikita mo pagkatapos ng speech. Oo. Natuwa rin naman tayo last year. Oo nga. Dahil meron siyang binan. Ako, I want the president to be successful. Yes, I yes, want this oo. government to be successful. As I wanted past presidents to be successful as well. And future governments to also be successful. Bakit ba hindi? Kailangan natin. Maraming salamat, Sir Barry Salamat po. Tayam, sa oras po ninyo. Maraming Sana salamat po, po. suporta kami sa mga Kaso? isinusulong nyo po, ha? Opo. Pero kung may exclusive po kayo, pwede na ho ngayon. Salamat, Sir Barry. Sige po. Maraming salamat din po Ma'am Lourdes and Sir Carl. Thank you po. Mabuhay ka. Maraming salamat mga kasama. Kami pa rin po yung inyong mga napapakinggan para po sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, Radyo Manludas Escaro. Carl Balita.